Naku po mga kababayan, alam niyo ba na marami pa raw po na matutuklasan. Bukod sa sa flood control, matutuklasang katiwalian. Yan. So, yan po ang i-discuss natin ngayon. Ano kaya yung mga katiwalian yun? Kasi nga po, yun po yung mga sinasabi ng Lord sa akin kanina. Pero bago yun, kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam at mag-follow kay Gloria Cagacion Villanueva. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa akin kanina. During my quiet time, ay gusto ko lang i-share sa inyo because, si Lola, ang inyong Lola, si Lola Madam ay isa pong intercessor. At nakikinig po ako sa mga sinasabi ng Lord para malaman ko kung ano yung dapat ipanalangin. Kaya kanina, yan po yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, alam anak, walang imposible sa akin. Siyempre po, wala naman imposible sa God, diba? Siya po ay Diyos na makapangyarihan. Amen? No? Kaya kung ano man ang problema niyo sa buhay, lumapit kayo sa Lord. No? Kayang-kaya kanyang tulungan. Yan. Sabi niya, tandaan mong walang imposible sa akin. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. No? Sabi niya ganun, ako ang iyong amang nasa langit. Eto na po, nakikita ko ang lahat ng nangyayari sa lupa. Nakikita ko lahat yan. Walang naitatago sa akin, anak. Wala. Siyempre, di ba? Ang Diyos natin ay Diyos na, omniscient. He knows everything. Di ba? Yun. Tapos, sabi ko, kasi may nakita ako, no, sapang puti, tapos merong black object dun sa sapa. Yung sapang puti, tubig, Tapos, pero maya-maya nawala na rin yung black objects. Tapos sabi ko, my dear father, ano pong ibig sabihin yan? Tapos sabi niya, anak, nais kong iyong malamang maraming mangyayari sa inyong bansa na sukat na ikagalit ng mga mamamayang Pilipino. Bukod po ba yan sa flood control projects? Oo, anak, marami pang matutuklasan ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sukat ninyo ikagulat at ikagalit. Magugulat tayo at magagalit, mga kababayan. Sabi niya, anak, kinakailangan ang mga katiwaliang iyan ay masugpo sapagkat patuloy iyang nagdudulot ng kahirapan sa inyong mga Pilipino. Ano po ba yun, my dear father? Sabi ko, anak, nais ko inyong patuloy na ipanalangin ang katiwaliang iyan ay malantad at maparusahan ang mga taong sangkot. Ayan. Kaya iyon yung sabi ng Panginoon, kailangan ipanalangin natin. Kaya mga kababayan, no, tandaan natin, ang ating Diyos na lumalang ng langit at lupa, na lumalang sa atin, lumalang sa ating bansa, ay nakakaalam ng lahat, no? Yung mga pangyayari sa atin, sa ating bansa na lubos na nagpapahirap po sa ating mga Pilipino. Kaya ayaw niya yan Ayaw niya. Kaya gusto ng Panginoon na matapos yan, matuklasan kung sino-sino, malaman, malantad, upang sila ay mahuli, maparusahan. Kahit sino pa sila, no? Kahit na makapangyarihan sila, kung sila man ay mga tagapamuno ng ating bansa. Alam niyo, yun po yung sinasabi na ng Panginoon dati pa, no? Na ang inyong mga tagapamuno, sila ang sangkot sa mga katiwalian. Ngayon, nakikita natin, no, di po ba, dahil sa mga investigasyon dyan sa House of Representatives, saka sa Senado, ano po, kaya yung mga
yan po ay patuloy natin ipanalangin. Yes, Lord, nawa pa malantad talaga kung sino-sino yung mga yan. At ngayon po nakikita po namin dahil po sa Lord, sa mga investigation sa House at saka sa Senado. Nawa, Lord, kahit po gaano pa sila kapangyarihan dahil sila po ay mga senador, mga kongresista, Lord, kayo po yung gagawa para lahat sila ay malantad at mahuli at maparusahan. So, tatlong bagay, malantad, mahuli, maparusahan ang mga tiwaling opisyal. So, yun po. So, yun lamang po mga kababayan. Alam niyo na kung ano yung pagpe-pray, no? So, mahuli sila lahat, malantad at maparusahan. Amen? So, ito ang inyong lola, si Lola Madam, na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!